بها النجاة من النار والفوز بالجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Sambahin natin siya, purihin natin siya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Humingi tayo sa Kanya ng kapatawaran mula sa ating mga pagkakasala at magpakukup tayo sa Kanya mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang nasa ligaw na landas, ay walang sino man ang makapaggagabay sa Kanya maliban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag sumasaksi na walang ibang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, siya lang nag-isa at wala siyang katabal. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling mensahero at sugo. Ang Allah ay nagsabi sa Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sa malapit na kahulugan, o kayong mga mananampalataya, tinatawag ng Allah tayong mga Muslim. Patakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga pinagutos at pag-iwas sa Kanyang mga pinagbabawal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag niyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. Mga kapatid, sa reliyong Islam, isang napakalaking biyaya ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na mga Muslim, na ginawa niya tayong mga Muslim. Dahil alam natin kung bakit tayo nandito sa mundo. At alam natin kung ano yung ating patutunguhan. Ibig sabihin, malinaw sa iyo ang lahat. Malinaw sa iyo ang dahilan bakit ka nabubuhay. At malinaw din sa iyo kung saan ka pupunta. Paraiso man o impyerno. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah, at hindi ko nilikha ang mga jin, mga inkanto, at ang mga tao, maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Maliban na lamang na sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalinaw ng dahilan. Ngunit, pagdating sa pagsasabuhay, doon tayo nagkakaproblema, mga kapatid. Alam natin na ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo upang sambahin ng Allah. Alam din natin yung gantimpala. Tulad ng sinabi ng Allah sa Quran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sabi ng Allah, sino man ang gumawa ng kabutihan, maging siya man ay lalaki o babae, na siya ay isang mananampalataya, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ang kanyang gantimpala, amin siyang bubuhayin ng isang matiwasay na pamumuhay. Bibigyan namin siya ng pamumuhay dito sa mundo na masaganang pamumuhay, masayang pamumuhay. Wala najziyannahum ajrahum
at bibigyan namin sila ng gantimpala, ng kanilang gantimpala bi ahsani ma kanu ya'malun, ng mas mainam pa sa kanilang ginawang kabutihan. Allahu Akbar, mga kapatid sa Islam. Allahu Akbar. Napakalinaw na ang isang Muslim kapag siya ay gumawa ng kabutihan, meron siyang gantimpalang makukuha. At napakalinaw na ang dahilan kung bakit siya nabubuhay dito sa mundo ay upang sambahin lamang ang Allah. Tulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid sa Islam, na doon tayo nagkakaproblema sa pagsasabuhay. Bakit? Nang dahil sa tayo ay nakatira sa paligid ng mga hindi Muslim. Sa paligid ng mga tao walang paniniwala na mayroong Panginoon na dapat nilang sambahin. Wala silang paniniwala sa ganun. Ang alam nila, yung buhay dito sa mundo. Ngayon, bilang isang Muslim na ikaw ay nakatira sa pagitan nila, nai-impluwensyahan ka nila. Nawawala yung saysay o nawawala yung hikmah, yung dahilan ng pag-iral mo dito sa mundo na upang sambahin ng Allah. Alam niyo ba, sinabi ng mga ulama na ang kahulugan ng sasambahin ng Allah ay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung pagsamba sa Allah sa pamumuhay mo dito sa mundo. Ang problema sa atin, nahihiwalay natin. At yung mas masahol pa doon, lahat ng gagawin natin na isang gawain ay dapat mayroon tayong pakinabang doon. Ang pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka dapat tumingin na mayroon ka bang pakinabang o wala. Ang titingnan mo lang, ya Allah, ito yung dahilan kung bakit mo ako nilikha, ito yung gagawin ko. May pakinabang ako o wala? Wala na ako dun. Basta't ginawa ko yung dahilan kung bakit mo ako nilikha. Yun yung dapat na nasa pagitan ng dalawang mata ng isang Muslim. Ang problema, dahil sa na-impluwensyahan tayo ng mga tao sa paligid natin, hindi tayo kikilos ng isang bagay kung wala tayong pakinabang. Umiikot tayo sa pakinabang. Kapag meron kang benepisyo sa trabaho na ganyan, bismillah. Kapag wala kang benepisyo sa trabaho na ganyan, saka na muna. Di ba? Yun yung totoo, mga kapatid. At pumasok yung ganung paniniwala, pumasok yun sa pagsamba natin sa Allah. Na para bang sasambahin lang natin ng Allah kung mayroon tayong pakinabang. Kung wala tayong pakinabang, ya Allah, patawarin mo na lang ako. Halimbawa, kapag ikaw ay magsasala ng 2 rak'a na sunnah bago yung fajar, alam mo yung gantimpala doon na khairun minad dunya wa fiha, mas mainam pa sa mundo at kung ano yung nilalaman nito yung gantimpala. Kapag ikaw ba ay magsasala ng 2 rak'a na sunnah, nasa isip mo ba na, ya Allah, wala akong ibang intensyon sa pagsasala ko ng 2 rak'a na sunnah, kundi kaluguran mo lang. Matuwa ka sa akin, masiyahan ka sa ginawa ko. Nagkaroon ka ba ng intensyon ng ganun sa isang araw? O yung intensyon mo, mashallah, malaking reward to. Mamaya na mag-ikama ha, magsala muna ako ng 2 rak'a na sunnah. Kasi malaking reward to, yung dunya wa fiha. Yung dunya at kung ano yung nilalaman nito. Bakit ganun, mga kapatid? Pati sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nasisira. Dahil tinitingnan mo kung ano yung makukuha mo. Sa pangkalahatan na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong problema. At kung bibigyan natin ng specific na uri ng mga pagsamba, tulad ng kanina sa fajar, at ganoon din halimbawa sa da'wa, mas lalong mayroon tayong problema. Bakit? Minsan sa da'wa, halimbawa, tulad ako, yung trabaho ko, da'wa, at yung ibang mga kasamahan natin, magdada'wa ka lang kapag meron kang pakinabang doon. Pero pag wala kang pakinabang doon, hindi ka magdada'wa. At yun yung totoo. Ngayon, para maging maganda lang yung gawain sa isang bagay na sa isang trabaho na da'wa, para maging maganda lang, sasabihin mo, magdada'wa ko para sa Allah. Hindi. Sinungaling ka.
Sa unang yugto pa lang o sa unang pagkakataon pa lang, sinabi mo na, nasa isip mo na meron akong pakinabang dito. Pero pag wala kang pakinabang, hindi ka magdadawa. Nawala sa isip natin na tayo ay magdadao na para malugod ang Allah sa atin. Nawala. Lagi na lang natin iniisip, kung meron akong pakinabang, doon ako. Kung wala akong pakinabang dyan, wala akong makukuha ang benepisyon, hindi ako magkatrabaho dyan. Nawala mga kapatid. Bakit? Ang dahilan dahil na-influensyahan tayo ng mga tao sa paligid natin. Nakatira tayo sa pagitan nila, Allahu musta'an, na sila ay walang paniniwala na mayroong Diyos na dapat na magsumikap ka upang siya ay matuwa sa iyo, upang siya ay malugod sa iyo. Tayo mga kapatid, mga Muslim, alam natin kung ano yung dahilan kung bakit tayo nandito. Alam natin kung ano yung gantimpala. Subhanallah, wala kang ibang gagawin kundi gumawa ng pagsamba na ikalulugod lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gagawin mo yun, subhanallah, maging matagumpay. Matutupad yung sinabi ng Allah sa Quran natin, sinabi kanina, man amila salihan min dhakarin aw untha, sino man ang gumawa ng kabutihan, lalaki man o babae, wa huwa mu'min, na siya isang mananampalataya, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, ang amin siyang bubuhayin sa mundo ng masaganang pamumuhay, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, at amin siyang bigyan ng gantimpala ng mas mainam pa sa kanyang ginawa. Allahu Akbar. Kaya sikapin natin yun mga kapatid sa Islam upang makamit natin yun, dahil alam natin yun at tayo ay tatanungin ng Allah kung bakit natin hindi ginawa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulu Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kung kayo mga mananampalataya, katakutan niyo ang Allah at tingnan ng bawat isa kung meron na ba siyang naipon na mga mabuting gawa na iharap niya sa Allah sa araw paghukom. Sapat na ba yun para siya ay makapasok sa paraiso? Kung hindi pa, katakutan niyo ang Allah at tunay na ang Allah ay alam niya kung ano ang inyong mga ginagawa. Mga kapatid sa Islam, meron pang isang bagay na nagkakaproblema tayo na dapat nating bigyan ng solusyon ngayon sa khutbah. Tungkol sa biyaya. Tungkol sa biyaya. Tayong mga Muslim, mayroon tayong paniniwala na ang Allah, siya ang nagbibigay ng biyaya sa atin. At meron tayong paniniwala na ang biyaya natin ay fixed na. Ibig sabihin, bago pa tayo likhain ng Allah, qabla 50,000 sana, before 50,000 years, bago ka nilikha ng Allah, nakasukat na kung ano yung biyaya mo at hindi madadagdagan at hindi mababawasan. At kung ano yung biyaya mo, hindi makakain ng ibang tao. At kung ano yung biyaya nila, hindi mo makakain yun. Yun yung akida natin bilang isang Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, bilang dalil sa ating sinabi, sabi niya sa Sahih Bukhari, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Hindi mamamatay ang isang tao hanggang sa maubos niya kainin ang lahat ng kanyang biyaya. Tulad ng isang tao na kwento ng isang sheikh, may isang taong naglalakad sa disyerto, nahulog siya sa baging. Iniligtas siya ng mga tao at pinainom siya ng gatas. At tinanong siya, bakit ka nahulog sa baging? Inulit niya, ganito kasi yun eh. Nung naglalakad ako at nung pagyapak ng paa ko dito, nahulog ulit siya. Dinay mo lang niya, nahulog ulit siya. Nung pagkahulog niya na yun, patay na siya. Patay na siya, subhanallah. Dinescribe lang niya, dinemo lang niya kung paano siya nahulog doon. Pero nahulog siya ulit at namatay na siya. So, bakit pa siya binuhay ng Allah sa unang pagkahulog niya? Bakit? Kasi merong pang biyaya ang hindi niya nakain. Hindi niya nainom. Ano yun? Yung gatas.
Ibig sabihin, habang buhay ka pa, kapatid, ay habang meron ka pang biyaya, buhay ka pa. Kapag ubos na yung biyaya mo, patay ka na. Kaso lang, na-influensyahan din tayo sa mga tao sa paligid natin na ikaw yung gagawa ng biyaya mo. Ibig sabihin ng sinabi ko, yung paniniwala na kapag hindi ako magsumikap, wala akong biyaya. Kapag magsumikap ako, meron akong biyaya. Wallahi kapatid, kahit magsumikap kang maghanap ng biyaya, yung pagsusumikap na yun ay hindi madadagdagan ang biyaya mo. Hindi yun makapadagdag ng biyaya mo. At kahit matulog ka lang ng matulog, hindi yun makakabawas ng biyaya mo. Fix na yung biyaya natin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Inna rizqallahi la yasuquhu ilayka hirsu harisin wala yarudduhu anka karahiyatu karih." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay ng biyaya ng Allah ay hindi maihahatid patungo sa iyo ng pagsusumikap ng isang nagsusumikap. Ibig sabihin, hindi madadagdagan ang biyaya dahil sa pagsusumikap. Wala yarudduhu anka karahiyatu karih. At hindi ito mapipigilan ng isang ng pag-ayaw ng isang umaayaw. Ibig sabihin, kahit pigilan pa ng mga tao ang biyaya ng Allah papunta sa iyo, kung ito ay nakatakda papunta sa iyo, papunta yan sa iyo. Kaso lang, na-influensyahan tayo sa paligid natin. Sila kasi na mga, halimbawa, yung Western, yung mga tao doon, yung mga kufar, yung mga Muslim, wala kasi silang Panginoon na pinaniniwalaan na mayroong Razak, mayroong Diyos, may Panginoon na tagapagbigay ng biyaya. Kaya ang resulta, sila naniniwala na ang mga sarili nila ang magbibigay sa kanila ng biyaya. Kumbaga, kung hindi ka magsumikap, wala kang biyaya. Kung magsumikap ka, meron kang biyaya. Bakit? Kasi wala silang paniniwala na may Panginoon na magbibigay sa kanila ng biyaya. Kaya ang sarili nila, pinaniniwalaan nila na yun yung magbigay sa kanila ng biyaya. Tayo mga kapatid sa Islam, bilang mga Muslim, fix na lahat. Magtrabaho ka man sa Saudi o hindi, ang biyaya mo ay fix na. Fix na. Ngayon, ang diferensya lang, na yung itinuro ng Islam, kapag hindi ka magtrabaho, magkakasala ka. Yun lang naman din, yun lang. Kapag hindi ka nagsumikap, hindi ka nagtrabaho para sa pamilya mo, magkakasala ka, yun lang. Pero yung resulta, pareho lang. Magtrabaho ka sa hindi, kung ano yung biyaya na nakatalaga sa'yo, yun na yun at hindi yun madadagdagan. At hindi rin mabawasan. Ang problema, dahil sa na-implementsyahan tayo sa kanila, minsan ang isang Muslim gagawa pa ng kasalanan, manluloko, mga apak ng tao, para madagdagan yung biyaya niya. Yun yung paniniwala niya. Kapag hindi siya nanloko, wala siyang biyaya. Yun yung paniniwala niya. Bakit? Na-implementsyahan ng hindi Muslim. Wallahi kapatid, kahit lukuhin mo ang lahat ng tao sa buong mundo, kung wala kang matatanggap ngayong araw, wala kang matatanggap. At kahit na maging mabait ka pa, kahit na malinis yung negosyo mo, malinis yung trabaho mo, magsumikap ka 24 hours, kung yung biyaya na tilakda sa iyo ng Allah, kakaunti lang yun. Halimbawa, sa pagtitinda ng isda, buong araw ka magtitinda ng isda, buong gabi pa. Kung itinakda ng Allah na yung kita mo sa pagtitinda ng isda, 100 lang, ngayong araw 100 lang, hindi madadagdagan. At kahit hindi ka magtinda ng isda, magsarado ko pa ng tindahan mo, matulog ka lang sa bahay mo. Kapag nakakadar sa'yo na ikaw ay kikita ng 1,000 sa araw na yan, paggising mo, meron ka ng 1,000, wallahi, totoo yan kapatid. Kasi lahat ng kadar ng Allah ay nakafix na. Ang problema lang, yung diferensya lang doon is magkakasala ka kapag hindi ka nagsumikap. Yun lang yun. Magkakasala ka. Pero ang pagsusumikap mo ay hindi madadagdagan ang iyong biyaya. Ang pagiging tamad mo ay hindi mababawasan ang iyong biyaya. Ilang taong tamad pero mayaman. Ilang taong masipag pero mahirap. Di ba? Nakikita natin yan. Ibig sabihin, fix na kung ano yung biyaya mo. Kaya mga kapatid, sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang ibang hahangarin
na makamundong bagay maliban na lamang na malugod sa iyo ang Allah. Bakit? Kasi kahit na halimbawa magdakwa ka, dahil diyan ka kumikita sa dakwa mo, kahit na intensyon mo na magdakwa ako dahil diyan ako kumikita para sa pamilya ko, kung ano yung nakatakda sa iyo na biyaya, yun lang yun ang problema, wala ka pang gantimpala. Subukan mong magdakwa na para sa Allah, hindi maapektuhan yung biyaya mo at magkakaroon ka pa ng gantimpala. Allahu Akbar. Gawin mo ang isang bagay na hindi ikalulugod ng sarili mo, kundi ikalulugod ng Allah. Yun yung pinakakahulugan sa sinabi na Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jinn at mga tao maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Hilingin natin sa Allah, mga kapatid, na tayo ay kanyang bigyan ng tunay na pangunawa sa ating reliyong Islam at ilayo tayo sa mga paniniwala ng mga hindi Muslim na maapektuhan ng ating pagiging Muslim. Hilingin din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan niya ang ating mga puso sa pagtanggap kung ano yung mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ilayo tayo sa puso na masama na palaging nag-uutos ng kasamaan upang madagdagan lang ang kanyang biyaya. Ilayo tayo sa Allah sa ganong paniniwala. Magsalawat tayo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك باليهود الكفرة المشركين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.